kanyang kalumpati. Graduate ka daw ng Philippine, Kaysa na po kayo mga kapatid, wala po akong ngipin eh. Medyo... 1983, ibig sabihin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandang gabi po mga kapatid. mabait yan. Patagpag po yung kalooban ko. Ulo mo eh. Sa nangyayari ngayon eh. Kaya na po. Ulo saan? Ulo saan? Ulo saan? Pagka po narito, pwede niyo po akong tawagin sa pangalang Nakasama na yun ang ano ko. Simon Ibarra. Pwede niyo po akong tawagin Simon Ibarra. O pwede niyo rin po akong tawagin Magdiwang. Mabuhay ang kalayaan! Ako po, hindi po ako masyadong marunong sa pagtatalumpati. Magkikwento lang po ako. Binalikan ko po ang kasaysayan mula noong panahon ni Jose Rizal. Ang revolusyon ng Haring Bayan ng Katagalugan. Nagmula po na tiyak sa pamumuno ng Magdalo ni Aguinaldo. Si Aguinaldo po huling sumapi sa Katipunan. Wala po yun eh. Ang Magdiwang po ang grupo ni Andres Bonifacio na halos po buong Cavite nasasakupan po yun ng Magdiwang. Wala po yung Magdalo. Magdalo, naalala niyo po yung Magdalo mga kapatid. Si Trillanes, naalala niyo po ba? Punas po yun eh. Punas si Trillanes, isa yan sa ugat kung bakit nakakulong ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kapatid, inaral ko at pinalikan ang kasaysayan ng revolusyon ng Pilipinas. Grabe po ang nangyaring kataksilan ni Aguinaldo. Pinapatay po si Bonifacio, si Cap Andres Bonifacio, na supremo po ng kagalang-galangan, nataas-taas ang kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Diba po sir, totoo po yun. Hindi po nagpabola. Kaya nga po, nadadala ako ng emosyon eh. Kasi, kung titignan po natin, mula po nung kasaysayan ng unang revolusyon, hanggang ngayon, tumutukba po mga pangyayari. Umuulit at bumabalik-balik po ang mga katraidoran, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay. Nakakatakot po eh. Mga kapatid, baka po na dito, dahil po sa pinalikan ko yung kasaysayan, nakita ko po ang mga pagkakamali. Isa lang po ang ugat eh kung bakit nangyayari sa atin to. Wala pong iba. Hindi po Pilipino sa kapwa Pilipino ang nagpapahirap sa kapwa nating Pilipino. Kaya po tayo naghihirap ng ganito ay dahil sa kababayaan ng gobyerno ni Marcos. Kaya panawagan ko po sa ating mga kapatid, bumangon po tayo. Palayasin natin ang nagahari ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Bumangon po tayo. Ipagtanggol po natin ang ating kalayaan. Ipagtanggol po natin ang ating karapatan. Sobra na po ang ginagawa ng gobyernong Marcos sa atin. Pinagsasamantalahan na po tayo. Marami na po Pilipinong namamatay sa kalamidad.
pinapabayaan po ng gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Kawawa na po ang Pilipino, mga kapatid natin Pilipino. Kawawa na po. Kailangan po bumangon tayo at magkaisa. Palayasin natin, tatalsikin natin ang gobyernong Marcos at ang kanyang mga kasabwat. Mabuhay ang kalayaan! Wala pong kasalanan si Rodrigo Roa Duterte. Lahat po, nagtrabaho po siya ng maayos para sa atin. Alam po natin yan eh. Pinagtanggol po tayo laban sa droga. Pero tingnan niyo bakit siya nakakulong rin. Pinaratangan siya ng gobyerno na nagkasala siya. At dinala siya ron para makulong at para mamatay siya ron. Crime against humanity ang sinampa ng gobyernong Marcos na kasalanan ni Roa Rodrigo Duterte. Kaya siya po nakakulong ron, mga kapatid. Kagaya po nito, si Congressman Barsaga ay wala pong kasalanan. Sinasabi lang po niya ang katotohanan. Ikaw, Congressman Polo, lumayas ka dyan. Wala kang kwenta. Congressman Avalos, lumayas kayo lahat dyan. Magyempro ng Ethics Committee. Wala kayong kwenta. Sumisigaw ang mga kapitid na Pilipino. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Maririnig niyo ako. Pakinggan niyo ako. Kongreso, pakinggan niyo ako. Lumayas kayo dyan. Wala kayong pakinabang. Puro kayo magtalakaw. Pinapaligtad niyo ang istorya. Kayo pa ang magaling. Kayo ang magtalakaw. Kayo pa ang magaling. Walang kasalanan si Congressman Barsaga. Ang ginawa po niya ay magsalita ng totoo. Yung totoo po ay sinabi niya. Kasalanan po ba yan? Diba hindi? Para rin tayong mga kapatid na Pilipino. Anong kasalanan natin, di ba? Ang may kasalanan, ang gobyernong Marcos. Pinagsasamandalaan tayo. Inaapi tayo. Tinatanggalan tayo ng karapatan. Inaalisan tayo ng kapangyarihan. Inaalisan tayo. Pinagdadakawan tayo. Samantalang wala tayong kasalanan. Tayo, mga kapatid na Pilipino, tayo ang naglagay sa gobyernong Marcos diyan sa Malacanang. Dahil wala siyang pakinabang, nananawagan ako sa mga kapatid kong Pilipino. Bumangon tayo. Palalasin natin ang walang kwentang gobyernong Marcos. Ginagamit ang militar, ginagamit ang kapulisan para supilin yung karapatan natin, para pahirapan tayo. Dapat maintindihan natin yan, mga kapatid. Wala silang karapatan dahil ang kapangyarihan ay nanggagaling sa atin. Diba? Lahat ng mga walang iya, lumayas kayo dyan. Pinapalayas ng mga Pilipino yung mga walang iya na walang pakinabang. Kasabi ng kapangyarihan, wala sa inyo. Puro kayo magdanakaw. Wala kayong karapatan para sikilin ang karapatan namin. Kasabi ng kapangyarihan, huwag kayong maghari-harian dito sa Pilipinas. Hindi nyo sarili ito. Hindi nyo pag-aari ito. Pag-aari ito ng mga kapatid naming Pilipino. Marinig nyo ko.
Yung mga hindi sumasalayo sa sasabi ko, upakan nyo ako. Gusto ko makita yung tapak nyo. Nahamon mo kayo. Lahat ng hindi ko sinada yung sinasabi ko, upakan nyo na ako. Handa akong mamatay para ipagtanggol ang karapatan ng mamayamayang Pilipino, mga kapatid na Pilipino. Mananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao. Gumising kayo at bumangon. Ipaglaban natin ang kalayaan. Ipaglaban natin ang karapatan. Palayasin natin ang mga magdanakaw sa gobyerno. Palayasin natin. Masyado na. Masyado na sila. Masyado na sila perwisyo sa buhay natin mga Pilipino, di ba? Panahon na para mawala na sila. Magkaisa tayo. Babagsakin natin ang gobyerno ng Marcos. Ayaw na natin sa kanila. Nananawagan ako sa mga kapatid natin Pilipino. Magkaisa tayo. Palayasin natin si Marcos at ang kanyang mga kasabuat. Maliwanag. Abalos, Congressman Pelo, umpisahan nyo na. Lumayas kayo dyan. Wala kayong kwenta. Hindi kayo nagsisilbi ng tapat. Mga traitor kayo. Traitor kayo sa mga bayang Pilipino. Lahat ng mga traitor, magsilayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kay Polis, kay Sundalo, basta traitor. Lumayas kayo dyan. Hindi namin kayo kailangan. Kailangan namin magkamit case sa mga kapatid namin Pilipino para magbago ang buhay namin. Magbago ang Pilipinas. Diba?